Salamat muli sa ating Panginoon Diyos sa panibagong buhay at kalakasan na Kanyang kaloob sa atin sa umagang ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating online ministry, ang ating pong morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating muling sisimulan ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita upang tayo makapamuhay na may taglay na kapayapaan. Ipinagpapatuloy po natin ang mga talataan sa Matthew 5:3 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang topic po natin ngayong umaga ay yung mapalad ang mga mapagpakumbaba. At ang ating pong Bible verse ngayon ay sa Matthew 5:5. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Salamat at purihin natin ang Diyos sa ating pagbasa ng Kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, ang wika po ay humility is not simply the absence of pride and arrogance. More importantly, humility is the presence of godly qualities in a person. Ito ang pangingibabaw ng makadiyos na katangian ng isang tao. Ano nga ba ang mga katangian ito? So, tingnan po natin ang mga sumusunod. Ano po ang katangian nitong makadiyos na tao na mayroong pusong mapagpakumbaba? Una, kahandaang maging pangatlo lamang. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Pangatlo, sapagkat ang una ay ang ating Panginoon Diyos.
Ang motto niya ay motto ni Juan Bautista. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako naman ay mababa. Yan po yung motto ni Juan Bautista, no? So, gusto niyang sabihin na kinakailangang maluwalhati ang Panginoong Hesus at siya ay makita sa kanyang kababaang kalagayan. Ang pangalawa ay ang kanyang kapwa. Ang sinusunod niya ay ang tagubilin ni Apostol Pablo na katulad ng sinabi sa Romans 12:10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. At ang pangatlo, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa ating mga sarili. Pangatlo lamang ang ating mga sarili. Hindi hinahangad ng ang ating mga sarili ay masigit na bigyan ng kapakanan kumpara sa pangangailangan ng ibang mga tao. Ang pagiging mahinahon sa pakikitungo sa iba, ang isang taong mapagpakumbaba o yung soft-spoken, galit na'y malumanay pa sa pagsasalita at mahinahon sa pakikipag-usap. Hindi siya nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa at ang nakikita niya ay ang maganda nitong katangian sa halip ang kapintasan. Hindi naghihinakit o nasasaktan kahit ginawa ng masama ng kanyang kapwa. Mayroong mahinahon na pakikitungo sa iba. Tingnan po natin yung may kakayahang aminin ng maluwag sa loob ang sariling pagkakamali. Ayon po sa pag-aaral, the most difficult words in the English language are the words, I was wrong. Kahit sa wikang Pilipino, ito rin siguro ang pinakamahirap bigkasin. Kasalanan ko, nagkamali ako. Mapalad tayo kung sa atin ay matamis na lengguwahe ang pagsasabing, I was wrong. Kung maaamin natin ng maluwag sa loob ang ating mga pagkakamali. Hindi niya sinisikap na ipagtanggol ang kanyang sarili ni gumawa ng mga pagtatakip sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pansinin din po natin na sinasabi ng pagkukusang gumagawa ng kabutihan sa iba na walang inaantay na kapalit. Mas gugustuhin ng isang tao mapagpakumbaba na siya ay malamangan kaysa manlamang. Magbigay kaysa pagbigyan. Magpasensya kaysa pagpasensyahan. Maglingkod kaysa paglingkuran. Kapayapaan at pakikipagkasundo, hindi away ang hinahanap niya. Mapalad tayo kung sa ating puso'y laging nangingibabaw ang espiritu ng pagpapahalaga at pagbibigay sa ating kapwa. Siya'y naghahangad ng sariling, hindi siya naghahangad ng sariling karangalan. So yung first part po na binanggit natin mga kapatid sa ating pagbubulay-bulay ay yung makikita natin yung mapalad ang mga mapagpakumbaba. Kaya tinalakay natin yung ilang magandang bigay puntos na katangian ng isang taong may taglay ng tinatawag nating humility. Yung kanyang kababaang loob na sabi nga natin dito ay sa kanyang sarili, pangatlo lamang siya. Kasi una ang Panginoon Diyos, pangalawa ang kapwa, at pangatlo ang kanyang kalalagayan. Ganun din, kanyang patuloy na tinitignan at sinisikap na kanyang magkaroon ng isang maayos at mahinahon na pakikitungo sa iba in spite na mayroong mga taong gumagawa ng hindi magaganda. At maganda yung pangatlo, na pinaalaala na meron tayong kakayahang at maluwag sa ating kalooban na sabihin natin ang ating mga pagkakamali. Kapag ito po mga katangian na banggit natin ay ating patuloy na nararanasan sa ating pamumuhay, praise the Lord. Sapagkat nasabi po, merong mga pagpapalang naghihintay sa mga taong mapagpakumbaba. Yan.
Para po sa mga Israelita, ang dakilang pangako ng Diyos ay ang lupang pangako, yung promised land. Ito ang panaginip ng bawat Israelita, ang makatungtong sa lupang pangako, kung saan sila'y mabubuhay na may kalayaan, dignidad, pag-asa, magandang bukas, kasaganahan, kapayapaan. Para sa kanila, ang lupang pangako ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Ganito rin po ang pangako ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mamanahin nila ang lupa. Ibig sabihin, ang taong mapagpakumbaba ay magkakaroon ng buhay na malaya, sa kapaitan at intriga, sasagana sa kagandahang loob, may kagalakan, katiwasayan at pag-asa. Ang mapagpakumbaba ay maraming kaibigan at maraming naghahangad ng kanyang tagumpay. Kaya mapalad po ang mapagpakumbaba sapagkat may naghihintay ng masaganang pagpapala. Ayon po kay 17th century writer Richard Baxter, humility is not a mere ornament of a Christian, but an essential part of the new creature. It is a contradiction to be a true Christian and not to be humble. All that will be Christian must be Christ's disciples and come to Him to learn, and their lessons is to be meek and lowly. Ang kababaang loob ang tinatawag na the virtue of all virtues. Kaya naman pala sa katangiang ito ay nakasalalay ang pagtupad ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga pangako. Kailanman ay hindi mapahihindian ng Diyos sa kanyang may mga mabababang loob. Ang wika nga po sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Mapalad ang mga maamo, muli ito ay kabaligtaran ng tinuturo ng sanlibutan. Sinasabi ng sanlibutan, mamahalin mo ang lupa kung magkakamal ka ng salapi. Meron kang kapangyarihan at katanyagan, maging malakas at maging palalo. Ilagay mo lagi ang iyong sarili sa unahan. Yan po yung perspektibo ng ating kalalagayang mga worldly focus at iba pang mga makasanlibutan na mga hangarin. Ang mga taong makasanlibutan ay hindi makaunawa ng mga turo ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila maunawaan ng mga Kristiyano. Ang ating mga prinsipyo ay lubos na naiiba sa mga prinsipyo ng sanlibutan. Hindi maaaring magkasundo ang kaisipan ng mga makasanlibutan at ng mga nakay Kristo. Kaya naman po mga kapatid, ang unang mapalad, ang pagiging aba sa Espiritu, ay nangangahulugan ng pagpakababa sa harapan ng Panginoon Diyos. Ang ikatlong mapalad ay kaamuan, ay nangangahulugan ng pagiging mababang loob sa harapan ng mga tao. Kaya tayo po sa ating mga pagpapakumbaba, sa kabila na meron tayong magagandang kalalagayan sa buhay, natapos, na pag-aaral, magandang mga estado ng buhay ngayon, ngunit nananatili tayo na naaabot ng ating tao, ng ating kapwa at nanatili sa atin ng kababaang loob. Ang sabi nga po, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tayo ay patuloy na bibigyan ng gantimpala ng ating Panginoon. Kaya kayo po ay magpatuloy sa inyong kababaang loob at patuloy nating maluwalhati ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Kami po ay patuloy niyong bigyan ng pusong mapagpakumbaba, lalo na po sa buong sanlinggo na ito na aming tatahakin. Maraming mga pwedeng maka-discourage sa amin at makapagdulot ng mga disappointment at makapag-udyok sa amin upang kami ay magalit. Ngunit salamat Panginoon,
sapagkat nariyan ka upang kami ay bigyan ng isang pusong mapagpakumbaba na makapagpatuloy kami sa aming mga gagawin. Kaya naman po, Panginoon, i-bless niyo po ang mga papasok sa trabaho, ang mga estudyante, at patuloy, Panginoon, na maranasan ang iyong masaganang paggabay sa kanilang mga pagbiyahe, karunungan sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Lord, dinadalangin din namin ang mga kapatid namin na may karamdaman. Ang iyong pong mapagpalang kamay ay kanilang maranasan, at anumang uri ng karamdaman ay mayroon pong kagalingan. I-bless niyo, Panginoon, ang kanilang mga gamot na iniinom. I-bless niyo, Panginoon, ang kanilang mga paraan ng mga pagpapagaling, mga check-ups at iba pang mga pagkukonsulta sa doktor. Ang iyong pong kagalingan ay maranasan ng bawat isa. Iyo po, Panginoon, ipagkaloob sa bawat isa sa amin ang iyong pagpapala sa buong pamilya at sa bawat isa sa amin at maging sa aming iglesia na pinaglilingkuran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa aking pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.